Sa ating pangunahing balita, ilang general mula sa Philippine National Police ang naglabas ng pahayag na pinatutunayan ng umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Ferdinand Cotton Jr. sa isang sindikato ng iligal na droga. Ayon sa mga general, may matibay silang ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo sa operasyon ng isang malakihang sindikato ng droga na matagal nang pinaghahanap ng batas. Sinabi ni General Roman Santos, isa sa mga nagsalita, na mayroon silang mga dokumento at testimonya mula sa mga dating miyembro ng sindikato na nag-uugnay kay Pangulong Kuting sa mga iligal na aktibidad. Dagdag pa niya, ang pagkakatuklas ng mga ebidensyang ito ay bahagi ng isang masusing imbestigasyon na kanilang isinagawa sa loob ng ilang buwan. Dahil dito, hinihiling ng mga general na magkaroon ng mas malalimang imbestigasyon upang matukoy ang buong lawak ng pagkakasangkot ng Pangulo. Sa gitna ng kontrobersyang ito, maraming mambabatas at grupo ang nananawagan na agad na sibakin si Pangulong Kuting mula sa kanyang pwesto upang hindi maapektuhan sa imbestigasyon at upang mapanatili ang integridad ng pamahalaan. Ang Malacanang ay naglabas naman ng pahayag na maring itinatanggi ang mga paratang at sinasabing ito ay bahagi lamang ng isang kampanyang paninira laban sa administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurading mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng basa. Commander Bukay, no? At 26 times. Okay na yun, malaki. Imagine, magnification ng 26 times, no? So kung kunyari nasa 100 na metro, yung ganyong kalit na yung tao, no? Mamamagnify siya. Hanggang sa kitang-kita mo yung kanyang ulo. Bakit ulo? Ang target. Kasi ang assumption kasi merong body armor eh. Ang ulo wala. Ano, malagyan mo, salpakan mo yung mukha mo ng body armor. O, di ba? Pero yung mga politiko natin, mga automatic yan. May body armor sa mukha. Kasi mga garapal eh. Garapal yung mga politiko natin. Kaya hindi tatabla ng bala yung ano niya, mga mukha niyan. No. Pula yung mga politiko natin. Pero pasalamat yung mga politiko natin, nandiyan ang PSG, no? You know, I know a few people sa PSG. Some became I worked with before. They have all the training. Imagine, padala ka sa US, padala ka sa British, etc. Kung saan bansa, training. And then nakakaskid yun. Pero ang wala nila is yung 50-year-old na insurgency. Yung kagaya sa atin, no? Kaya mas magaling yung tropa natin, mas magaling yung atin. Kasi tayo natuto sa kanila, pero sila hindi natututo dun sa lahat ng napunta sa PSG, panay mga galing sa field duty, no? Kasi one way of getting out sa field duty is getting assigned sa mga elite na mga unit. One is kunyari SAP, one is mga ranger. Hindi, field ka rin nun. SF, o kaya mapunta ka sa training command. Iba nga pupunta sa headquarters ng army, kung sa army o kaya sa marines. Ang punto, ang composite kasi yung yung PSG, kung iba-iba, no? May iba-ibang contingent. Army, Navy, Air Force, mga ganun ba. Pinagsanib-sanib yon, and then may training na additional na binibigay sa kanila. That's why kargado sila ng know-how, not only ng training sa labas, tsaka pati yung experience nila, mga battle-tested. Kuno, yan, Hindi, sure ball yun, mga battle-tested yung mga PSG. Kasi may mga ano yan eh. Kaya kung titignan ninyo, yung PSG natin, kung yan ang nakatoka kay Trump, sorry, Secret Service, no? Pero ano lang, yung akin lang, real talk lang eh. Hindi mangyayari yan kasi unang-una, yung mga PSG natin, ang unang tanong kasi, nasaan yung drone? No, yun yung isang tanong. Nasaan yung drone? O sige, walang drone. Kasi backward tayo. Hindi, nagdo-drone na rin tayo eh. So, dati-dati, di pa uso yung mga drone na yan. Nasaan ang
automatic yan. Yung high point na yon, meron tao. May tao. No. May lalagyan ng tao. So, kunyari ito building, ito yung BIP. BIP. So, ayan yung building. Ayan yung building, ano? BIP. Ayan yung atin, BIP. So, kunyari yan si BBM yan. Itong mga building na yan, maglagay sila ng tao dyan. Isa, dalawa, tatlo. Ito, maglalagay ng tao dyan. Covered, tama? Or ngayon, meron ng drone, may nag-ano na para kung any activity na ano. Tapos sa ibaba, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok kung wala kang authority. Pero minsan makakalusot kung hindi importante. Iba ginagawa, sinashutdown talaga para walang access kahit sino hanggang nandun yung VIP. Okay? So, pero ang pinaka-the best talaga kung underman ka sa tao, hindi ka sigurado kung yung kausap mo, kunyari PNP, no? Sorry PNP, no? Pero minsan kasi may nababayaran, ano? O kaya yung mga LGU, o kaya mga Pilipinong mukhang halang bituka, bayaran mo lang, rentahan yung kondo at dun yung sniper, no? Isipin mo buong building, alam naman, lagyan mo ng isa-isa bawat sniper. Okay. So ano yung ginagawa nagawa na ba ng PSG natin? Alam ko ginagawa na yan. So line of sight. So itong building na to, highest point. Ang line of sight niyan, ito, yan. O, di ba? Line of sight. Ito, ang line of sight niyan, mula doon sa highest point ng building, ayun. O, tsaka doon. So anything na nandito kunyari sniper sa kwarto niyan, kwarto, nakikita nyo ba? Kwarto. Ganon din, yung line of sight niya, ayun. Di ba? Line of sight. Yun yung pagkamalayuan, kaya elevated part. Now, kung practical yung ang gagawin lang ng security forces, no, is, kasi security nightmare kung madaming high ground, maraming elevated na mga doon sa area. Kaya nga ang iba nga ng mga security personnel kinokontrol yung venue. Hindi wag diyan, Mr. President, Mr. wag diyan, Mr. VIP, wag diyan. Delikado, mahirap kayong depensahan diyan. Kasi kung may ganong option, ngayon kung wala, matigas ang ulo ng VIP, o de, bahala ka, mamatay ka dyan. ang pinaka-practical is you block the line of sight. You deny a would-be assassin by using geometry and science na ma-deny siya without really fielding that much na tao. Yan. So, geometry lang. Kung ito yung ground mo na covered, bakit ba ito ginagamit kundi yung kabila, no? May nakasulat kasi. Pwede na. Sige, burahin ko. Okay. So, kunyari sorry nag-explain ako eh. So, ilagay ko ulit. Ito si VIP. Yan. Yan yung podium. Yan. Ito yung tao. Yan yung mga tao. Yan. Okay. Mga tao yan. Spectator. Open ground. Yan yung stage. Open ground. So, itong building na to, yan, isa kunyari yan. Example lang yan Ang sabi nila doon sa venue kay Trump, 18 feature doon na depende sa distansya na identify kunyari within range. Ngayon ang within range may 1 kilometro paikot. Can you just imagine yung nightmare kung open ang range ngayon ng firearm, kung Barrett nga malayo na 7.62 mga 800 na metro, kaya hanggang 1 kilometro kung magaling talaga yung shooter. Isipin niyo yun. Kung nyari maraming building na ganyan, open, sakit sa ulo, no? All you have to do is para ma-explain ng gusto. Yung line of sight is eto, mula dyan sa building na yan, highest point, diretso dun sa ulo nung
VIP, ng subject. O tama, ito ganun din, oh. Yung ganun din. Yung harap, imagine niyo na lang, ganun din, line of sight. So, all you have to do now is deny, kung ko yan, I'm sure ginagawa na yan ng ano natin, ng PSG, deny the would-be assassin the line of sight. Yun yung ano ko. So, yun yung ating pinag-usapan ngayon. Line of sight. So, geometry lang yan. So, from the highest point, palagay mo na nandito siya sa, kunyari 12 floors yan, no? 12 floors. 11, 12, 10, 9, 8, 7. Unobstructed kunyari yan, diretso, hindi mo malaman kung nasaan yan. So, ang ginagawa na iba, maglagay ka ng tao, kita ba? Yan. Maglagay ka ng tao dito to check yung entry ng ibang tao na dinedenay mo nga yung space sa assassin. O, tapos maglagay ka doon sa taas. Tapos may counter sniper ka. Kunyari yan, counter sniper. Tinitignan. Pero pag aanga-anga yung counter sniper mo, kung saan sa tumitingin, at nakipagchismisan, naka-telescope na siya, ang tinitignan naman yung cleavage nung nung isang spectator, no? Madidistract eh. Unless na talagang solid siya sa trabaho. Ang dapat na gawin is you deny that line of sight. Maglagay ka lang dyan ng isang obstruction. Kaya computed yan, kung saan mo ilalagay, kunyari away from that person, mag-erect ka dyan, kahit tarpaulin na puti, okay na. Okay na yon, no? Tarpaulin na puti para blinding, distracting sa mata ng ano. Tsaka wala na siya, wala na yung line of sight niya. Ayan na, may tarpaulin ka dyan, no? O anything na that will deny the line of sight at tsaka yung dadaanan ng bala, no? Huwag ka mag-iiwan ng kaya maganda opaque na papel na kahit nga lang kahit kartolina pwede. Kaso hanginin eh. Tarpaulin is a good material na harangan mo and then nakalagay ba doon, boat, ganyan. BBM forever, mga ganun ba? O kaya Sara Duterte, we love you, ganun. Duterte forever, yung mga ganun ba? May mga tarpaulin. And just imagine yung kay Marcos noon, ano nakalagay? Tao. Yung kay Marcos noon, yung nandun pa kami, kadete kami, paparticipate kami, may placard pa kami, gumaganon pa kami ganun eh. Tapos makikita yung mukha ni Marcos o kaya bagong lipunan, mga ganun. Pero built-in na rin siya na obstruction sa mga matataas pa na gusali. Well anyway, ito, pwede ka maglagay ng bleacher dyan, no? Diyan mo ilagay yung audience mo o kaya maglagay ka ng tarpaulin o billboard na madedenay yung line of sight. So itong building na to, wala nang madenay na yung assassin ng line of sight. Sorry. May tumatawag. Ang ano doon, ganun din sa ibang building. So maglagay ka rin dito. Kunyari ito, yan ang line of sight niya. Doon sa pinakatuktok, no? Kunyari ito, assassin yan, no? So maglalagay ka ng, hindi mo alam kung sa ibang floor, kung building yan, meron siya dito, nandun pa rin, unobstructed pa rin, di ba? So the idea is to put an obstruction there na hindi alam ng mga tao na the purpose of which is parang lang siya, yung billboard or whatever, but its purpose really is to deny any would-be assassin yung kanyang linya. Kasi pagka magra-rifle na siyang ganyan, nakascope siya, hindi niya makikita, natatakpan. Kaya nga, any assassin would choose a spot na hindi siya obstructed so that they can get a shot off. Ano nangyari kay Trump? Swerte ni Trump talaga. Buhay yung tao. So ano nag-save kay Trump? Maraming faktor ang pwedeng nakasalba kay Trump sa tingin ko.
Kung nandun nga yung PSG natin, hindi nangyari yan. Kasi yung PSG natin, automatic yan, may drone yan ang PSG natin, may nagmamonitor. Kundi kaya naglagay ng tao doon, kundi kaya naglagay sila ng hindrance. Naintindihan ng mga security people yun eh. Line of sight. It takes, the assassin should have a clear view of he is shooting. He cannot fire indiscriminately kasi the first shot will give away his position. So, the first shot dapat tsugi na yung yung target, tsugi na. Ngayon, a second shot, kung hindi pa niya natsugi, na-miss niya. Pero hurriedly na yon, hurriedly na gagawin. And mas mahirap yung accuracy pagka matulinan. Kaya nga yung first shot talaga very important. Swerte nga ni Trump na survive niya yung unang putok. So, kita doon sa picture na si Trump, dinaanan yung bala, no? Dinaanan niya. Tapos, so, live na ulit ako. So, very iconic yung mga picture na, itam niya, no? Diba? Dumaan sa kanya yung bala, oh. Pakaswerte. And right at that moment, yung sinasabi ko kahapon, swerte niya, may billboard siya pinalagay doon. Kasi ang sabi, harap-harapan lagi siya sa, audience lagi, harap-harap siya lagi. No? Ngayon, tumitingin siyang pag ganun, kasi meron doon chart, may pinalagay siya, para yun yung mga data na babasahin niya. Nagkataon, yung chart, nandun sa somewhere there, sa itaas, yung assassin. Kaya tingin-tingin siyang ganyan. Pag ganyan niya, na dapat dito talaga yung site ng tao, lumis dito eh. Kasi kung kahit gumanon nga siya, as in-explain ko kahapon, kung magaling yung birador, timbog si Trump, dito ang tama. Kasi kung dito siya sinight, ayan yung crosshair, nandyan. Doon ako nakarap, ayun yung crowd, ayun yung chart. And nandun din yung angulo ng assassin. So, dito talaga, dead center. Hindi nga kasi baka may body armor. So, pag harap niyang ganyan, sa pulsa talaga, kung nasaan yung angle dito tumama, di ba? Kung diretso man, dito talaga dapat siya tinamaan. Kasi nung bago siya ng angulo ng ulo niya, gumanon siya, dito siya tinamaan. Nagkataon hindi ganun kagaling yung sniper. Tinamaan. Nalihis isa yon yung sniper. Or kaya hindi natin alam at that moment in time na dapat gumanon siya, dito tumama, no? Pero mas naniniwala ako na yung sa skill ng sniper at saka sa divine intervention kasi all it takes is hininga lang ng ng anghel, manon lang o kaya nagganon lang si God sa itaas sa lahat, gumanon lang siya, di yung hangin, na-deflect yung bala. Grabe yung yung survivor na si Trump kung titignan ninyo. And what is so important is yung tao defiant. Yung Iwo Jima picture niya, tatandaan niyo Iwo Jima, yung mga Amerikano, di ba tinatayo yung flag na ganon, no? Na pinapakita. Ito naman yung kanya na defiant na Iwo Jima picture. May tama na nga, ayan pa. Naka-photo ops pa eh. Photo ops pa yung loko, no? Galing yun. Kortesiya ng mga mainstream media ng US. Galing, no? Defiant, which again would ito forever na tong para yung Iwo Jima nga na shot ng mga sundalo sa Iwo Jima na tinatayo yung American flag. Ito will forever be remembered na gawa pa siya ng statwa ni Trump na nakaganon siya. Ayan yung flag kitang-kita yung flag no? Na in spite of the pain, in spite of the trauma na inabot niya, yung adrenaline rush, bumangon siya and then inano pa niya yung Secret Service. Kasi alam naman niya, the shooter is down. Alam na niya yun. Nagko-communicate yung mga Secret Service. Tapos nun, sinabi niya,
fight, di ba? Fight. Magaling, maganda yung ano. And I believe so na mananalo siya sa eleksyon. Sabi ng isang ano, ng ibang mga loko-loko, may mga ano sabi, salamin, 30 minutes na ako nun. Damit, sabi nung isa, ni IRA Monty, no? Sabi nung Dr. Karen Pinder, ito binabatikos ngayon, damn, so close, too bad. Imagine yung mga, ano yung mga comments sa SOCMED nila, marami rin mga deranged ang utak doon, ano? Ibig sabihin mo, tao yung muntik ng mamatay, nabuhay lang siya. Tapos nun, ganyan pa yung mga comments sa SOCMED, ano? Damn it, so close, and now he'll milk being a victim for more votes. Imagine I really wish the person had better aim. Imagine, mga salitang ganyan, tapos sabi nung Dr. Karen Pinder, sumagot, what a glorious day this could have been. Kung namatay si Trump, ibig niya sabihin, napakasaya sana itong araw na to. Imagine mga gagong to. No, Pinder, no? Doktor, Karen Pinder. Mga walang yan tao yan. Eh yung sa SOCMED na, ano nila, tapos ito, sabi one job, how do you miss? Isang trabaho lang, isang trabaho lang, one job, how do you miss? Tapos na yung huli, they missed. Imagine trending sa Twitter nila, no? Trending yan, sa SOCMED. 27,000 related posts. Trending in the US. How do you miss? 6,538 posts. Imagine that. Isang trabaho lang, hindi pa tinamaan. Imagine maraming Amerikanong gago, no? Talagang may sakit. Ito yung picture nung, ito, yung killer niya, no? Ayan, high school grad, no? Batang-bata, no? Pero inimbestigahan pa if he was a lone wolf assassin or meron pang kasama. Pero chances are, isa lang siya. Ayan siya, estudyante na, nung picture niya na estudyante, ibig ko sabihin, ayan siya. Isipin mo, he would take a shot sa incoming president ng Amerika, no? Tapos noon yung baril, nakaregister sa tatay niya, yun yung bumili, yung tatay niya bumili. Okay, so, at ayaw kasi mag-ano to. Yan, okay. Uy, wala. Yan. So, titingnan ninyo, yun. Yan yung line of sight. Okay. So, ito si Trump. Ayan si Trump, no? Position ni Trump. Lakihan natin. Yan. Nasaan si Trump? Ito, ayan yung Trump stage, ano? Ayan, ayan yung si Trump. Nasaan yung shooter? Ayun, nandito. Ayun, shooter. Ayun. So, titignan niyo yung line of sight niya. Ayan, Ayan, kayang-kaya niyang patayin talaga. Tapos, what gave him the cover? Nasaan yung sniper? Ayun, nandun sa kuran niya ni Trump. Ayun yung sniper. Counter sniper force, no? Yan yung picture. No. Ayun, si taas na yan, no? Binubanata na. Tapos na yan, Nung tumayo si Trump, tapos na, So, ayun yung counter sniper force nandun sa bilog na yon. Ayan. Yun, ito. Counter. Okay? So, lalayo ko ng konti. Ayan.
So yung tao, yung assassin, ayan yung sinasabi ko, line of sight. Ayun, kitang-kita, di ba? Tapos ito, kitang-kitang ganon. Oh, pakan. Now, ang gusto kong stress dito, yung puno. Natakpan kasi nito eh. Meron hanap ako ng ano may lapse yung counter sniper force. Isa yun. May lapse yun eh. Kasi ba't di nila nakita? Pangalawa, may 2-3 minuto na reaction time. Kasi may nakakita mga witness, may baril, may gumagapang. Tapos noon, ba't hindi na itawag? So failure sa communication nila. Kaya nga pumapasok yung conspiracy theory na inside job ito, sinadya, hindi sila and then kawawa yung bata. Siya yung naging biktima pa ngayon. Imagine that. Siya rin muntik nakapatay ng ng kandidato eh. So may mali talaga dun sa kanila. Sa PSG hindi mangyayari yan. I'm sure di mangyayari sa PSG natin. Underrated lang yung mga PSG natin pero magaling mga tao ron. Yung presidente natin, kahit sino man yan, yung PSG kasi Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!